Hindi nyo kailangan bumili ito, pwede ito sa blender. Again, madali lang madurog yung Biscoff. Ginagamit ko siya mainly sa pistachio cream. Pwede ito, ang daming tatanong, pwede ito sa peanut butter. Inubos nyo, nag-sold out siya. Hindi ko siya nire-recommend kasi hindi ko pa naman siya natatry na natatry. Mga 2 times lang. Pero na-sold out nyo, o tapos ang dami katanong sa akin kung paano siya gamitin. So, ipapakita ko siya kung paano din linisin. And at the same time, isi-share ko na din yung recipe natin for Biscoff. Biscoff cream. Para makatipid kayo. Kung wala lang kayong Biscoff cream na mabili. Kasi usually, minsan, ako din, nauubusan ako. So, gumagawa ko ng homemade. Okay? So, dito kailangan lang natin ng, ito yung binibili ko kasi meron na siyang Biscoff na filling, Biscoff cream. Pero kung wala naman akong mabiling ganito, okay lang din na Biscoff na yung cookies lang, yung walang filling. Okay lang yan. Ito ay 110 grams, so isa lang yung gagamitin natin. Kasi ito, maliit lang siya. Oo, mas gusto ko sana yung malaki para lang isang timplahan lang, hindi na paulit-ulit. Ito, maliit lang siya. So, lalagay lang natin dito yung cookies. Ayan. Pero kasya dito yung dalawang timpla nito. Basta ilalak nyo lang siya ng maayos para hindi siya aapaw. Okay? So, maglalagay din tayo dito 110 grams ng Biscoff cookies. Maglalagay tayo ng 1/4 cup ng milk. Lagay lang natin dyan. Ang ginagamit ko is full cream. Any full cream pwede. Pwede rin ang all-purpose cream. Ang pinch of salt. 2 tablespoon ng brown sugar. Pwede na rin ng light brown sugar. Yan. Yung sugar, kapag natatabangan kayo, pwede nyo i-adjust. Okay? Add din tayo ng 1 teaspoon ng cinnamon powder. Then, meron ako dito melted butter. Add tayo ng 2 tablespoon. Then, isasara na natin siya. So, ganito siya isasara. Ilalak nyo yan. Then, i-screw nyo siya. Kasi kapag hindi nyo siya hinigpitan, aawas, ang bowl nito is 1,200 liters siguro. Pero ang kailangan nyo lang punuin sa kanya para hindi siya matapon, hindi siya umawas, is 800 grams. So, yung recipe natin ito, pwede nyo siyang doblehin kung nakabili kayo ng ganito. Pero, kung wala kayong ganito, magkakaiga rin to sa blender. So, okay, mag-alala. Naiikot naman siya. So, lock. Yan. Ito, pagka binuksan mo siya ng ganon, nag-on na siya, and ito na rin mismo yung timer, 1 minute to 5 minutes. So, pagka tinatagalan ko, napapansin ko, umiinit siya. May follower din tayong nagtatanong sa akin, na-meet ko pa sa Woofex, na nakabili na siya ng 3 nito, kaya lang hindi niya ginagamit kasi pag ginagamit niya, umiinit, oo, tapos nangangamoy. Sa tingin ko kasi bago pa lang. So, nangyari din sa akin yun, umiinit siya, normally umiinit siya kapag matagal na. So, ang sineset ko lang sa kanya is for 1 minute. Tapos pagka bumalik na siya, tumigil na siya, pag hindi pa ako satisfied dun sa kanyang pagkapino, so 1 minute lang ako ng 1 minute para hindi masyadong manginit. Ang wattage nito is 2,800 watts. So, buksan natin. Tapos na. So, again, tatanggalin natin to. Mini talaga siya. Siguro ganun talaga siya. Pero hindi na siya nangangamoy. Siguro yung smell kapag bago. So, pag bumili kayo nito, huwag kayo matakot. Medyo hassle siyang gamitin din. Kasi tagkakaunti. So, ayan. Ayan yung itsura niyan. Pino na kagad siya, di ba? For 3 minutes. Eh kasi cookies din naman to. Pero kung mga nuts yung gagawin mo, mas longer sa 3 minutes. Natataog to. Ito lang yan. Then, yan. Hindi pa to. Itong consistency to, yan yung nakikita nyo yan. Hindi pa yan. Loose pa to masyado. Kapag ginamit nyo to pang spread, pang cakes, ay ito ay tutulo lang ng tutulo. Hindi siya magi-stay. Yon, ginaganon ko siya para yung nasa gilid ay magtalsikan palabas. Mas madali ko siyang may straight. Yan, nakikita niyo yan. Hindi pa to tapos. Kapag nilagay mo to sa ensaymada mo, sa cheesecake, sa mga pan-dip ng cakes, pwede mong gawin tong pan-dip ng cakes. As is, kung anong ginagawa mo sa Biscoff cream, pwede mo siyang gawin dito. So, ito, hindi pa to tapos. Pag nilagay mo to doon, pag pinandrip mo to, hindi to magi-stay. Pag dinip mo dito yung ensaymada mo, hindi rin magi-stay. Magdidrip siya na magdidrip. Kung mapapansin nyo, yung mga Biscoff cream, para mag-soften siya, magamit nyo siya, pinapasok natin siya sa microwave, mga 5 seconds, 10 seconds, para lumambot siya, para mas madali siyang pang coat or pang drip, di ba? Ito,
ito na yung texture niya as is. So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng white chocolate compound ng Van Noten Professional para mas magkaroon siya ng milky taste. Promise, katulad lang din ang katulad ng lasa ng Biscoff cream. Na-testo ng mga students ko, ganun talaga yung panlasa nila. Same. So, ang mangyari dito, magkakaroon to ng mas magandang gloss, mas magiging shiny siya, magkakaroon siya ng milky taste, and same talaga, nagseset. Ito, para dun sa timpla natin na to, kailangan lang natin ng 100 grams. Kapag pinagsama-sama natin lahat ng ingredients, yung measurement natin na to, makakagawa na tayo ng around more or less ng 300 grams ng Biscoff cream. Gagawa ako ng homemade para if ever maubusan ako ng Biscoff cream, basta may Biscoff cookies ako, makakagawa ako. Chop natin na maliliit, then in-melt natin sa microwave. Okay lang to. Less than 1 minute lang to. Madali lang to gawin si Van Houten. So, mabilis lang siya. Pwede ka maglagay ng corn syrup or ng glucose syrup para mas maging thick and may texture ng paste. Kaya lang, hindi na ako naglalagay. Okay na sa akin yung binder and para mag-set siya yung Van Houten. I-combine lang natin siya dun sa paste na ginawa natin. Mix. So, mix nyo lang, magiging ganyan yung texture niyan. Kung ayaw matagal mag-mix, para mas madaling ma-combine, kapag ka nag-pack kayo ng white chocolate, ay dito nyo na lang din i-pour sa grinder natin para maging smooth na din siya kagad. Hindi na kayo maghalo-halo. So, para mapakita ko sa inyo, ito yung itsura niyan kapag ka nag-set. Set siya, pero soft pa din. So, gawin natin, melt lang natin to for 5-10 seconds, then pakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ito yung texture niya. So, kulang pa siya sa melt. Melt pa natin. Na-melt ko na siya properly, ganito na ulit yung texture niya. Ayan. Pinaghalo ko na sila. And, tignan nyo yung texture niyan. So, try nyo na. So, ito na. Kung paano natin siya linisin. Madali lang tong linisin. Hindi natatanggal tong bowl. Ito, nahuhugasan namin to. So, hindi yan siya problema. Mahuhugasan nyo siya. Lalagyan ko siya ng water. Hindi ko na siya sinasabon. Basta nililinis ko lang talaga siya ng maayos. So, madali nyo siyang matatapon. Yan. Dito lang ang konti. Para yung mga nasa singit-singit, akala mo wala yung nasa singit-singit, pero meron. Tatalsikan yung mga nasa gilid. Kasi akala mo, hindi mo naman siya matusundot doon unless may brush ka. Pero mahirap. Para lumabas na lang kagad yung mga nasa singit-singit. Bubuhayin ko lang siya ng mabilis. Nalagyan ko lang siya ng water. Then, meron akong brush para sundot-sundutin yung mga nasa gilid. So, ganun lang din yung gawin nyo. So, ayun guys, try nyo na. Hindi nyo kailangan bumili to. Pwede to sa blender. Again, madali lang madurog yung Biscoff. Ginagamit ko siya mainly sa pistachio cream. Pwede to, ang daming tatanong, pwede to sa peanut butter. Kaya lang since maliit yung bowl niya, makakailang batch kayo. Ulit-ulit. So, gawin nyo na, itry nyo na kung lagi kayo nauubusan ng Biscoff cream, hindi na kayo mawawalan. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.